Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Chupa. Halina't simulan na natin. Noong 1996, isang grupo ng mga taga-hukay ang nasa loob ng kuweba sa Mexico upang siyasatin ang ilang sinaunang mga pinta. Bigla silang nabigla ng makarinig ng nakakatakot na tunog at nagsimulang sundan ang mga bakas upang malaman kung may nilalang na nagtatago sa loob. Matapos nilang makakita ng isang balahibo sa lupa, isa sa mga lalaki ang tumakbo upang ipaalam sa kanyang pinuno ang natuklasan nila. Agad na nagtungo si Queen sa lugar kung saan naroon ang anak ng isang batang chupacabra at sinubukang hulihin ito. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang ina ng nilalang upang ipagtanggol ang anak. Matapos itaboy ang mananakop, binuhat ng hayop ang anak nito at tinangkang tumakas, ngunit tinamaan ito ng bala mula kay Queen. Kahit sugatan ang kanyang pakpak, ipinagpatuloy pa rin ng nilalang ang pagtakas upang mailigtas ang anak. Mabilis siyang tumakbo sa desyerto habang hinahabol ni Queen at ng kanyang mga kasamahan hanggang sa makarating sila sa isang bundok. Nang mapansin nilang nakatakas ang nilalang, napansin ni Queen ang isang kuko nito na naiwan sa buhangin at nagpas siyang ipagpatuloy ang pangangaso. Kinagabihan, mabilis na tumawid sa kalsada ang hayop at halos mabangga ng isang sasakyan. Nasugatan ito at, takot na baka mahuli ang kanyang anak, iniwan niya ito sa likod ng isang palumpong at inilayo ang mga tao. Naiwan ang batang chupacabra na kailangang mabuhay ng mag-isa. Hanggang noon, wala pang matibay na ebidensya sa pag-iral ng mga chupacabra, ngunit simula nang mangyari ito, nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa kanila sa iba't ibang bansa. Si Alex ay isang 13 taong gulang na batang may lahing Meksikano ngunit lumaki sa Estados Unidos. Madalas siyang kutsain ng kanyang mga kaklase kaya palagi siyang nag-iisa at abala sa paglalaro ng video game. Isang araw, pag-uwi niya, sinabi ng kanyang ina na naghihintay sa Mexico ang kanyang lolo upang makilala siya. Namatay ang kanyang ama noong siya'y bata pa, kaya simula noon ay nawala ang koneksyon niya sa pamilya. Bagamat ayaw niya sanang bumiyahe, sumunod siya sa payo ng kanyang ina at nagpasya na pumunta. Pagdating sa Mexico, sinalubong siya ng kanyang lolo na labis na tuwang-tuwa na makita siya. Habang nasa kotse pa uwi, napansin ni Chava na mas interesado ang apo niya sa video game kaysa makipagkwentuhan, at sinabi nitong kamukha talaga ni Alex ang kanyang ama. Pagdating nila sa bukirin, ipinakilala ni Chava ang mga pinsan ni Alex, sina Memo at ang kapatid nitong si Luna, na dumalaw mula sa syudad. Ipinakita ni Memo sa kanya ang bahay at ang kwartong tutuluyan niya. Habang nag-aayos si Alex ng gamit, nakarinig siya ng musika sa labas at sumilip sa bintana, kung saan una niyang nakita si Luna. Masaya itong makilala siya. Ilang oras ang lumipas, biglang inatake siya ni Luna bilang biro, at ipinalabas ang isang lumang videotape. Doon nalaman ni Alex na dating isang tanyag na wrestler ang kanyang lolo na si Chava, na hindi kailanman natalo sa laban hanggang sa nakaharap niya si El Chacal. Sa laban na iyon, nahulog si Chava sa labas ng ring at nabalian ng bungo, dahilan upang hindi na siya makabalik sa pakikipaglaban. Biglang lumitaw si Chava at inimbitahan si Alex na libutin ang bukirin. Habang naglalakad sila sa kamalig, napansin nila ang isang kambing na tila patay. Naghinala sina Memo at Luna na baka sinugod ito ng chupacabra, ngunit sinabi ni Chava na alamat lamang iyon. Kinagabihan, habang nakahiga si Alex, nakarinig siya ng ingay sa bintana. Nang sumilip, nakita niya ang isang kambing at nakahinga ng maluwag. Ngunit ilang sandali pa, nakita niyang palihim na lumalabas si Chava sa gabi, kaya sinundan niya ito papunta sa kamalig. Bigla, may nakakatakot, na nilalang na lumitaw, at napasigaw si Alex. Dumating si Chava kasama sina Memo at Luna, ngunit nang silipin nila ang mga dahon, kuneho lamang pala ang nakita nila. Nang bumalik silang lahat sa bahay, lumabas mula sa mga dahon ang isang maliit na chupacabra. Kinabukasan, pagkagising ni Alex, nakita niya ang hayop at pareho silang nagulat. Tumakas ang nilalang sa bintana, kaya sinundan siya ni Alex. Habang nag-uusap sila ni Luna, dumating si Memo at sinabing nawawala ang kanilang lolo. Nagmadali silang tatlo upang hanapin ito. Habang naglalakbay, may grupo ng mga taga-hukay na nag-iimbestiga rin sa huling lugar na nakita ang chupacabra. Nakatagpo ni Queen ang isang plaka ng sasakyan at sinimulang alamin kung kanino ito. Pagdating sa bayan, naghiwa-hiwalay ang tatlo, naghanap si Luna sa lolo nila, habang isinama naman ni Memo si Alex upang ipatikim ang mga pagkaing lokal. Habang kumakain si Alex ng taco, dumating si Luna at sinabing wala roon ang kanilang lolo. Nang malaman ni Alex na utak ng hayop ang kinakain niya, agad niya itong niluwa at nagpasya silang umalis.
Sa daan pauwi, nakita nila si Chava na naglalakad kasama ang isang kambing at napabalik nila ito sa bahay. Sa kanilang pag-uwi, nadaanan nila ang mga taga-hukay ngunit nakalusot ng hindi tinatanong. Pagdating nila, nanood ng balita ang pamilya tungkol sa mga chupacabra, ngunit pinatay ito ni Chava at muling sinabi na kathang-isip lamang iyon. Ikinuwento ni Alex kay Luna ang nangyari kagabi at pinaniniwala ang itinatago ni Chava ang nilalang sa kamalig. Dahil sa pagdududa, pumunta siya roon at nakaharap ang isang maliit na chupacabra. Upang mapalapit dito, kumuha siya ng chorizo mula sa kusina at inalok ito, ngunit tumakbo ang hayop kaya sinundan niya hanggang sa pinagtataguan nito. Ibinigay ng nilalang ang isang maliit na kahon kay Alex, at nang buksan niya ito, nakita niyang may patay na daga sa loob. Inakala ng cub na magugustuhan ni Alex iyon, ngunit tinanggihan niya ito ng mahinahon. Bigla namang bumagyo at natakot ang cub, kaya niyakap ito ni Alex at sinabing aalagaan niya ito. Kinabukasan, nakita sila ni Memo na magkasama sa kamalig. Dumating si Luna at nagulat sa nakita. Sinabi ni Alex na aalagaan nila ang nilalang at pinangalanan niya itong Chupa. Dumating si Chava at inamin na siya ang nagdala ng cub sa bukirin. Ikinuwento niyang ilang gabi na ang nakalipas, hindi niya sinasadyang mabangga ang nilalang sa daan, at pagkatapos noon, bigla itong naglaho. Ngunit kinaumagahan, nang bumalik si Chava upang hilahin ang kanyang sasakyan, natagpuan niya si Chupa na nagtatago sa likod ng mga palumpong at nagpas siyang iligtas ito. Simula noon, naging layunin niya na maibalik ang batang nilalang sa pamilya nito, ngunit hindi pa rin niya natatagpuan ang ibang kasapi ng uri ni Chupa. Pagbalik ng apat sa bahay, napansin ni Chava ang paparating na sasakyan at agad na nilapitan ang mga bisita. Pagkababa nila, sinabi ni Queen na natagpuan niya ang plaka ng sasakyan ng magsasaka sa gilid ng kalsada at humingi ng pahintulot na magsagawa ng paghahanap sa lugar. Ngunit agad na nakaisip ng paraan si Chava upang mapaalis siya at tiniyak sa kanyang mga apo na hindi niya hahayaang saktan si Chupa. Pagkaalis ni Queen, nilapitan ni Alex ang batang hayop ngunit labis itong balisa at inatake siya. Maingat na pinakalma ng bata ang nilalang at ginamit ang isang music box upang makuha ang atensyon nito. Pagkaraan, dumating si Memo at sinabi na tuturuan niya si Chupa na lumipad. Isinuot niya ang kanyang kapa at umakyat sa bubungan kasama si Chupa. Tumalon siya pababa sa tumpok ng dayami at hinikayat ang nilalang na gayahin siya. Sa ikinagulat nila, nakalipad si Chupa, ngunit agad din siyang nawala ng balanse at bumagsak sa tabi ni Memo. Ilang araw na lamang bago bumalik si Alex sa Estados Unidos, kaya nagpas siyang sulitin niya ang mga sandaling kasama ang kanyang lolo. Habang pinapanood nila ang isa sa mga lumang laban ni Chava sa telebisyon, natuklasan ni Alex na dating manlalaro rin ng wrestling ang kanyang ama bago nito nakilala ang kanyang ina. Ikinuwento ni Chava ang mga kabayanihan ng anak, ngunit napansin niyang muling abala si Alex sa video game kaya bigla niyang inagaw ito. Upang mabawi ang kanyang laruan, kailangang hamunin ni Alex ang lolo niya sa isang laban na pinangasiwaan ni Memo. Madaling natalo si Alex at pinigilan sa lupa ng matanda. Habang pilit na kumikawala, pinayuhan siya ni Chava na ilabas ang galit sa tamang paraan. Ngunit nang ideklara ni Memo ang panalo ng lolo, biglang nagalit si Alex at muling sinugod si Chava, dahilan upang masaktan ito ng malubha. Makalipas ang ilang oras, dumating ang doktor upang gamutin si Chava. Labis ang pagsisisi ni Alex nang makita ang lolo niyang nakahiga at naghihirap dahil sa kanya. Pagkatapos bigyan ng gamot si Chava, nakarinig ng malakas na ungol ang doktor at naging interesado kung ano iyon, ngunit nakumbinsi siya ng mga bata na walang dapat ipag-alala kaya umalis ito. Pagkaalis ng doktor, agad na tumakbo ang tatlo upang tingnan si Chupa at nakita nila si Queen na nakatutok ng baril dito. Pumasok si Queen sa bukirin at handang hulihin si Chupa sa kahit anong paraan. Sa pag-aakalang nasa panganib si Alex, sumugod si Chupa ngunit tinamaan siya ng pampatulog na bala. Nawalan siya ng malay at tuluyang nahuli ni Queen na ikinulong siya sa likod ng kotse. Dahil sa matinding pag-aalala, tumakbo si Alex sa silid ng kanyang lolo at humingi ng tulong. Ngunit litong-lito pa si Chava at halos hindi maalala si Chupa. Dahil dito, gumamit si Alex ng ibang taktika, sinabi niyang ang pinakamatinding kalaban ni Chava, si El Chacal, ay sumalakay sa bukirin at kailangan nilang labanan ito. Muling nagsuot ng kasuotan sa wrestling si Chava at lumabas upang harapin ang kalaban. Si Queen ang naging biktima ng galit ng matanda. Tinamaan niya ito ng isang malakas na sipa sa dibdib at nawala ng malay ang lalaki. Agad na tumakbo sina Chava at ang kanyang mga apo sa sasakyan kung saan nakakulong si Chupa.
Pinatakbo ni Luna ang kotse habang pinipigilan ni Queen ang pagtakas nila, ngunit matagumpay silang nakalayo. Ngayon, ang kanilang layunin ay hanapin ang pamilya ni Chupa at maibalik ito sa ligtas na tahanan. Sinubukan ni Alex na ipaalala sa kanyang lolo ang eksaktong lugar ng aksidente, ngunit magulo pa rin ang isipan ng matanda. Biglang gumawa ng kakaibang tunog si Chupa at mabilis na tumakbo. Sinundan siya ng pamilya at iniwan ang kotse sa kalsada. Samantala, nakasakay na si Queen sa sasakyan ng kanyang mga kasamahan at dumating din sa lugar kung saan iniwan ng pamilya ang kanilang kotse. Naghiwa-hiwalay sila upang hanapin si Chupa. Sa disyerto, patuloy na sinusundan ni Alex si Chupa, at kasama niya ang kanyang pamilya. Pagdating sa gilid ng bangin, tumahol si Chupa at napagtanto ni Alex na naruroon ang pamilya nito. Alam niyang oras na para magpaalam. Mahigpit niyang niyakap ang kaibigan at sinabing mamimiss niya ito. Masaya siya dahil nakita na ng nilalang ang kanyang ina, ngunit malungkot dahil alam niyang hindi na niya ito muling makikita. Matapos silang magpaalam, tumawid si Chupa sa tulay upang sundan ang bakas ng kanyang ina. Ngunit biglang may lumitaw na leon na umatake kay Alex. Sa takot, umakyat siya sa tulay upang makaiwas, ngunit sinundan siya ng hayop at nagsimulang gumuho ang mga tubo ng tulay. Dumating ang pamilya ni Alex at sinalubong ni Chava ang leon, ginamit ang kanyang kapa upang itaboy ito hanggang sa umatras ang hayop. Ngunit nabahala siya nang makitang nakabitin sa gilid ng tulay ang apo. Habang bumabagsak ang mga tubo, narinig ni Chupa ang sigaw ni Alex at agad na lumipad upang iligtas siya. Nahulog sila pareho ngunit bago pa sila tumama sa lupa, ginamit ni Chupa ang kanyang mga pakpak upang pigilan ang pagbagsak. Muling nakabalik sila sa ibabaw ng bangin at labis ang tuwa ni Chava nang makitang ligtas ang apo niya. Nagpasalamat si Alex kay Chupa sa pagliligtas ng kanyang buhay. Habang iniisip ni Chupa kung paano makakabalik sa kabilang panig ng bangin, bigla na namang umatake si Queen at ginamit ang stun gun upang pigilan ang pamilya. Kinuha niyang muli si Chupa at tumakas. Galit na galit si Alex habang pinapanood ang masamang lalaki na dinadala si Chupa, ngunit pinigilan siya ni Chava upang hindi mapahamak. Ngunit hindi nila alam, ang ina ni Chupa ay nagmamasid sa malayo. Sa isang malakas na dagandong, sinalakay ng inang nilalang ang sasakyan ni Queen. Hindi nagtagal, dumating ang iba pang mga Chupacabra at sinira ang kotse ng kriminal. Sa takot, tumakas si Queen at bitbit pa rin si Chupa, ngunit inabutan siya ni Chava at sa isang suntok ay napabagsak siya nito. Ilang sandali pa, nang makatiyak na ligtas na ang lahat, muling nagpaalam si Alex kay Chupa. Lumipad ito kasama ang kanyang ina, palayo sa mga tao. Pagkaraan ng ilang araw, naghahanda nang umalis si Alex pabalik ng Estados Unidos. Nilapitan siya ni Luna upang magpaalam at binigyan ng tape na naglalaman ng mga kantang Meksikano upang mapagpraktisan niya ang kanyang Espanyol. Nagyakapan sila at sabay lumakad si Alex at ang kanyang lolo patungo sa sasakyan. Nang tawagin ni Chava si Memo upang magpaalam, hindi ito sumagot, kaya nagpas siyang magtungo na sila sa paliparan. Ngunit nang buksan nila ang likod ng sasakyan, biglang lumabas si Memo at ginulat si Alex sa isang ataking sorpresa. Sa unang pagkakataon, nagawang ipagtanggol ni Alex ang sarili at siya ang nagwagi sa kanilang laban. Hindi na makapaghintay si Alex na ikwento sa kanyang ina ang lahat ng kanyang mga karanasan. Umuwi siya bilang isang batang mas may tiwala sa sarili at ipinagmamalaki na ang kanyang pinagmulan. Bago sumakay sa eroplano, nagpaalam siya sa kanyang lolo, at nalaman niyang lilipat ito sa lungsod upang mas mapagamot ang kanyang karamdaman sa pagkalimot. Inabot ni Chava kay Alex ang video game, ngunit sinabi ng binata na hindi na niya ito kailangan at yakap na yakap ang lolo, sinabing mamimiss niya ito. Habang lumilipad ang eroplano, tinitigan ni Alex ang maskara ng kanyang ama at nagpasalamat sa pagkakataong makilala ang kanyang pinagmulan. Sa sandaling iyon, sumilip siya sa bintana at nakita si Chupa na lumilipad sa labas. Dumalaw upang magpaalam sa kanyang kaibigan sa huling pagkakataon. Dito na nagtatapos ang movie recap. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.